Parehas daw pera ang habol sa kanya. Dear Madam Native Filipina, ito po ang aking kwento. Please hide my identity na lang once you want to share my story. Actually, I am a single mom of 5. Way back December 2023, I met an AFAM through dating app. Mabait po siya. At first day pa lang ay video call na kami kagad. Siguro, naninigurado lang siya na ako talaga yon. So fast forward mula noon, lagi na kaming magka-chat. And I told him na mag-leave na sa dating app. So, ayun na nga, nag-leave po siya. Ramdam ko naman na seryoso siya. At nagkwento na rin siya tungkol sa mga naging karanasan niya sa mga exes niya na 2 Pinay. Pareho daw pong pera lang ang hinabol sa kanya. Parehas din po yung 2 na naka-live-in niya. Actually, nag-aaral po ako sa college nung na-meet ko siya. Okay naman po, kaso after 2 weeks yata yon, sinabi niya sa akin na ayaw daw niya akong mag-aral na. Kasi hindi naman daw po ako pagtatrabahuin. So, for what pa daw ang pag-aaral ko? Yun pala, sobrang seloso niya at manipulative. And I want to obey him kasi love ko na po siya. But my friends keep telling me bakit daw ako hihinto. Sayang din naman ang nasimulan ko. So ang ginawa ko, madam, I'm sneaking at him. I go to school. But sometimes nagdududa siya pag matagal akong makapag-reply sa messages niya. Kasi nga may klase pa ako. Kaya wala po akong marison kasi gusto niya picture where I am. Kaya wala akong nagawa kundi umamin na pumapasok pa rin ako sa paaralan. Galit na galit po siya at nag-explain din ako na saka na lang ako hihinto kapag nandito na siya. Kaso he insisted talaga. Kasi sa isip niya baka daw may kausap ako or mamit na ibang lalaki. Binilhan rin pala niya ako ng ring wedding band. Pag nandito na daw po kasi siya magpapakasal kami. Nagpapadala din po siya ng pera pero maliit lang. Hindi rin po kasi ako humihingi. Kasi aside from nakakahiya, isinabi rin niya sa akin na poor lang siya at okay lang ba daw sa akin. Sinagot ko naman na of course. Ang importante ay mabuti sa akin at tanggap ang mga anak ko. Wala naman daw pong problema sa kanya. So one day, madam, nag-school pa rin po ako. Kaya nagalit na naman siya ng sobra. Kasi natatakot daw siya na kapag makagraduate ako ay makahanap ako ng work at iiwanan ko na siya. Gusto niya na lagi po kaming magkasama. Yun din naman po ang gusto ko, but because he's really mad at me, inopen niya ulit yung dating app kung saan kami nagkakilala. At may nakausap siyang babae doon. In-screenshot niya yung conversations nila at pinasa sa akin. Nagselos talaga ako. Kahit alam ko namang ginawa niya lang yon to piss me off. And then, nung naging okay na po kami, napansin ko po na medyo may kakaiba na sa chat niya. Kasi may interval na. Kasi noon, nung magka-chat kami, literal talagang every minute of the day. Pero napansin ko po na may oras na hindi niya ako i-chinachat. Kaya ako naman nag-overthink na. Gumawa pa ako ng isang WhatsApp account at minessage ko po siya. Kinabukasan, nag-reply siya. Naiinis po talaga ako. Hayon sinakyan ko. I asked him kung single pa ba siya. And he replied yes. Grabe po talaga ang kaba at galit ko noon kasi nalaman ko na papatol pa din pala siya kung may mag-chat sa kanya. So I saw him online in my real account. Minessage ko po siya at sinabi po niya sa akin na may nag-chat daw sa kanya na ibang girl. Sinabi daw po niya sa akin kasi mabigat daw po sa pakiramdam niya na may ka-chat siyang iba. Natuwa naman ako kasi at least naging honest siya. But nainis pa rin ako kasi nagpanggap siyang single. At present po kami pa rin ng AFAM ko. Pero ilang beses na po niya akong binablock tapos unblock sa WhatsApp whenever we had a fight. And when he got super jealous. And just recently lang nitong September 5, 2024, nung magkabalikan po ulit kami and he said, I hope you will never change and will never leave me like everyone else does. Pero may time naman na hindi siya nagre-reply sa akin, madam, at hindi rin niya binabasa ang messages ko while he is online naman po. But he said he's always online because of his online business and he's always talking to his brother. And his brothers and friends knows me already kasi lagi po niyang sinishare sa kanila, especially pag mag-aaway kami. Ungrateful daw po ako. Kahit binibigyan niya daw ako ng pera at binibilhan ng gamit ang mga anak ko. Pero hindi niya po alam na love ko po siya talaga. Pero malaki po ang trust issues niya because of his exes. Sinasabihan ko nga po minsan sa inis ko na mas mabuti pang maghanap ka na lang ng iba, yung kapitbahay mo lang para lagi mong nakikita. Nagagalit naman po siya kasi wala daw talaga akong care sa kanya. Kasi pinupush ko daw siya sa ibang babae. What do you think po, madam? Seryoso po talaga siya sa akin o hindi? Kasi po, for me, gusto ko po talaga siya maging husband forever. Kaso nagkakaproblema lang po kami sa trust issues niya.
at pagkasiloso and controlling. Ngayon madam, hindi na po siya gaanong siloso at controlling, pero paminsan-minsan, meron pa rin. Thank you so much madam. If you will ever give a chance and time to read my long story, God bless you. Hello madam letter sender, nakakaloka, kakaiba din itong afam mo ha. Sumobra naman sa pagkasiloso. Wala na sa lugar no? Naiintindihan ko naman kung may trust issue siya. Pero sa ginagawa niya sa'yo, parang inaagaw niya ang buhay mo. Hindi na tama, sender. Hindi pa nga kayo magkasama, parang nakakulong ka na sa hawla. Pati ba naman yung pag-aaral mo, pinapakialaman niya? Sa totoo lang, sender, no, mahirap kasama ang may ugaling ganyan. Kasi sa sobrang controlling niya, darating ang panahon na mahihirapan ka ng huminga. Naawa ko sa'yo kasi sinabi mo sa kwento mo, nakailang beses mo na siyang sinuway kasi gusto mong tapusin ang pag-aaral mo. Diyan palang halata na, no, na nasa maling afam ka pa. Or shall I say, 50-50 pa. Real talk, napaka makasarili ng afam mong yan. Gusto niya, siya lang ang iniintindi. Sige, dyan na tayo sa takot siyang maiwanan mo, pero sender, naisip mo din ba ang sarili mo kung baka ikaw ang iwanan niya? Or sabihin na natin pag hindi mo na kinaya, maiiwan mo talaga siya. Paano naman ang 5 bibig na obligasyon mong pakainin? Paano ka makakahanap ng maayos na mapagkakakitaan kung hindi mo natapos ang iyong pag-aaral? Mabuti sana kung business-minded ka at marami kang alam ng mga bagay-bagay at may kapital na maiiwan sa'yo kapag nagkahiwalay kayo. Paano kung wala? Di nga, iiyak ka na lang sa tabi dahil sa pagsisisi. Sa totoo lang, sender, ang pangit pag ganyan ang ugali ng afam. At sinasabi ko sa iyo, pagdating ng panahon, magkakaproblema din kayo dyan, lalo na sa usaping pera. Kahit siya pa mismo ang may gusto na hindi ka magtrabaho, kasi sender 5 ang mga anak mo. Magbibigay ba talaga siya? Kasi tayo bilang ina, parang habang buhay ang obligasyon natin sa kanila. Kasi hindi naman natin matitiis kung malaman natin nangangailangan sila, di ba? And then aside from your children, may mga magulang ka pa o mga kapatid ka pa na maaring mangailangan ng tulong pagdating ng panahon. So paano mo sila matutulungan kung nakaasa ka lang sa iyong afam? Mabuti sana kung culture nila tayo bilang mga asawa ang pinapahawak ng pera nila, pero hindi. Kanya-kanya dito sa abroad. Maswerte ka na lang kung makatagpo ka ng afam na ganito ang mindset. Paano sender kung bibigyan ka lang kung kailan niya gusto at kung magkano lang, di ba? Kawawa ka din. Ngayon sender, tanong ko sa'yo, okay lang ba sa'yo na parang asong nakabuntot sa kanya? Na sumusunod sa anumang gustuhin niya? Kasi remember, wala kang pera, nakaasa ka lang sa kanya at kung anumang ibibigay niya. Kaya sender, no, hindi malabong maabuso ka niya. Kasi naman, malakas ang loob niya na siya ay hindi mo maiiwan na basta-basta. Sender, ang babaeng matalino hindi nagpapakontrol kahit kanino at kailanman ay hindi pumapayag na maabuso. Remember din ha, ilang beses na siyang naiwanan, di ba? Tapos, pinay pa ang dalawa. Think of it, sender, sa madaling salita, hindi nila kinaya. At hindi tungkol sa pera ang dahilan kaya siya iniwanan. Sino ba naman kasi ang tatagal kung ganyan ang pag-uugali, di ba? Kaya ang payo ko sa'yo, sige, gusto mong makipag-husband and wife sa kanya, di ba? Forever pa. Ba't makipag-live-in ka muna para malaman mo ang totoo? Once hindi talaga maayos ang pag-uugali at trato niya sa'yo, iwanan mo na. At bumalik ka sa pag-aaral mo tapos dahan-dahanin mong abutin ang mga pangarap mo.